Hindi po bababa sa 50 ang mga baril ni Vice President Sara Duterte at ng kanya pong asawa na si Attorney Mans Carpio. Nadiskubre po ng House Prosecution Panel na nakarehistro raw po ito sa mag-asawa ang mga baril pero hindi po idineklara sa SALN ng bise. Narito pong report ni Marian Enriquez. 52 ganyan karami ang mga umano'y baril ni na Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Mans Carpio na hindi raw idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng bise. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon, 23 sa mga baril na yan ay nakarehistro sa bise habang 29 sa kanyang asawa, kabilang sa listahan ang mga shotgun, rifle, pistol at revolver. Ayon kay Ridon, natisod nila ang impormasyon nang makitang may mga nakalistang baril ang mag-asawang Duterte Carpio sa PNP Firearms and Explosives Office. Pero hindi raw nakadeclare ang mga ito sa SALN ng bise sa anumang taon mula 2007 hanggang 2025 habang siya'y opisyal ng gobyerno. Si Ridon ang tatayong lead sa article ng Unexplained Wealth at non-disclosure ni VP Sara. Madidiin ho talagang pangalang Pangulo dito kasi hindi ho niya linista sa kanya pong SALN. So, ibig sabihin, bukod po doon sa hindi ho pag-declare ng cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya pong SALN from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. Kasama sa ipasasabina ng prosekusyon ang eksaktong listahan ng mga baril, pati mga tauhan ng PNP Firearms and Explosives Office. Gayon din ang mga firearms dealer o kung kanino nabili ang mga baril, pati na ang valuation expert para matukoy ang halaga ng mga ito. Kasama ang mga bagong ebidensya sa isinumiting pre-trial brief ng House Prosecution Panel sa Senado kahapon. Aabot sa 57 ang kabuoang listahan ng mga witness. Malaking bilang ng mga testigo ay para sa confidential fund misuse at unexplained wealth. Ayon kay Ridon, kahit pa ang depensa ng bise ay nakalump ang mga nasabing baril sa kategoryang others, sa kanyang SALN, sobra-sobra pa rin daw ang halaga ng mga ito. Mabigat po yung usapin ho nung non-declaration kasi una sa lahat, binabanggit ho talaga nila doon sa kanila pong pre-trial brief na talaga everything had been disclosed, no, in the SALN of the Vice President. But again, the point also needs to be made that even previous to 2019, the Vice President did not declare firearms ownership previous to 2019 kung saan meron na pong others na line item. Nauna nang lumabas sa pagdinig ng House Justice Committee na nasa 6.7 billion pesos ang na-flag ng Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyon ng mag-asawang Duterte Carpio mula 2006 hanggang 2025. Kahit na may mga lumabas na pera, ay dapat daw idineklara pa rin ng bise ang nasa halos 2.9 billion pesos na net cash inflow, bagay na hindi raw ginawa ng bise. Nananawagan naman ang kampo ng bise na wag nang isama ang mga bagong ebidensya na nakalap ng House Justice Committee gaya ng AMLAC records. Giit naman ni Ridon, walang legal basis itong kanilang panawagan. They want the evidence to be basically constrained only to what had been submitted in the original impeachment complaints. Tingin ko po nakakatawa yun. Wala po basis yun na in the rules. In fact, sila nga ho magpa-file ho ng sarili po nilang mga ebidensya, magpapatawag ng sarili po ng witness, magpapasabi ng sarili po nilang mga dokumento. Sa Webes, June 18, nakatakdang pumunta ang lahat ng House prosecutors sa pre-trial conference ng Senate Impeachment Court. Pinadadalo rin ang defense team ni VP Sara. Dito pag-uusapan ang mga listahan ng kanilang mga testigo, ebidensya, maging ang mga trial dates at iba pang mga detalye para hindi na pagdebatihan pa sa mismong araw ng paglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid!